Magandang umaga sa ating lahat. Narito po tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa August 2024 Inflation Report. We are pleased to welcome the press and media partners here with us on-site and online today. Ako po si Nicole Navea, ang inyong moderator for today's press briefing. Bago natin simulan ang ating press conference, gusto naming ipahayag na ito ay naka-livestream sa PSA Facebook page. Updates are also tweeted on the PSA Twitter X with the hashtag PHCPI. Ikinagagalak ko po na ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General na siyang mag-uulat tungkol sa mga paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas nitong nakalipas na buwan ng Agosto 2024. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Agosto 2024. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga serbisyo at bilihin sa bansa ay bumagal sa antas na 3.3% nitong Agosto 2024. Noong Hulyo 2024, ang inflation ay naitala sa antas na 4.4% at 5.3% naman noong Agosto 2023. Ang average inflation mula Enero hanggang Agosto 2024 ay nasa antas na 3.6%. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Agosto 2024 kaysa noong Hulyo ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa antas na 3.9%. Ito ay may 69.9% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng cereals and cereal products na may 11.5% inflation, partikular dito ang bigas. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ang pagbagsak ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 4.3% inflation, kagaya ng kamatis. Gayon din ang mas mabilis sa pagbagsak ng presyo ng fish and other seafood na may negative 3.1% inflation, gaya ng dilis. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Agosto 2024 kaysa noong Hulyo ay ang pagbagsak ng presyo ng transport. Ito ay nagtala ng negative 0.2% inflation at 25.4% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbagsak ng inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Gasolina na may negative 5.8% inflation, diesel na may negative 8.4% inflation, at pamasahe sa barko na may negative 28.3% inflation. Pagdating naman sa antas ng overall inflation nitong Agosto 2024, ang pangunahing commodity group na nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 3.9% inflation at 44.3% share. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Cereals and cereal products na may 11.5% inflation, particular dito ang bigas. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 4.0% inflation, particular dito ang karne ng baboy, at fruits and nuts na may 9.4% inflation tulad ng saging. Ang housing, water, electricity, gas, and other fuels ang pangalawa sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Agosto 2024. Ang commodity group na ito ay may 3.8% inflation at 24.5% share sa pangkalatang inflation sa bansa. Ang mga punay nag-ambag ng inflation sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Renta sa bahay na may 2.4% inflation, LPG na may 17.0% inflation, at kuryente na may 3.2% inflation. Ang pangatlong commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Agosto 2024 ay ang restaurants and accommodation services na may 4.6% inflation at 13.3% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe, and the like
na may 4.7% inflation. Sa overall inflation nitong Agosto 2024, ang 5 pangunahing commodities na nag-ambag ay ang mga sumusunod. Bigas na may 14.7% inflation at 1.1 percentage points share sa overall inflation. Restaurants, cafe and the like na may 4.7% inflation at 0.4 percentage point share sa overall inflation. Pangatlo, renta sa bahay na may 2.4% inflation at 0.3 percentage point share sa overall inflation. LPG na may 17.0% inflation at 0.2 percentage points sa overall inflation. At kuryente na may 3.2% inflation at 0.1 percentage point share sa overall inflation. Sa 13 commodity groups, siyam ang nagtala ng mas mabagal na pagtaas ng inflation nitong Agosto 2024 kumpara noong Hulyo. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 3.9% inflation. Alcoholic beverages and tobacco na may 3.3% inflation. Clothing and footwear na may 3.0% inflation. Furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 2.7% inflation. Health na may 2.6% inflation. Recreation, sport, and culture na may 3.3% inflation. Education services na may 5.3% inflation. Restaurants and accommodation services na may 4.6% inflation. At personal care and miscellaneous goods and services na may 3.0% inflation. Nagtala naman ng pagbagsak ng presyo nitong Agosto 2024 ang transport na may negative 0.2% inflation. Samantala, nagtala ng mas mabilis ang pagtaas ng presyo nitong Agosto 2024 kumpara noong Hulyo ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 3.8% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Hulyo ang mga sumusunod na commodity groups. Information and communication na may 0.5% inflation at financial services na may negative 0.6% inflation at dalawa lang, no? Sa mga pangkat ng pagkain sa bansa, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Agosto 2024 ang mga sumusunod. Bigas na may 14.7% inflation, flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 2.4% inflation, meat and other parts of slaughtered land animals na may 4.0% inflation, particular dito ang karne ng baboy, at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 5.5% inflation, particular ang luya. Samantala, nagpakita naman ng mas mabilis sa pagtaas ng presyo nitong Agosto 2024 ang mga sumusunod. Mais na may 18.4% inflation. Milk, other dairy products and eggs na may 3.2% inflation. Particular dito ang itlog ng manok at fruits and nuts na may 9.4% inflation gaya ng saging. Nagtala naman ng pagbagsak ng presyo nitong Agosto 2024 mula sa pagtaas noong Hulyo ang vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 4.3% inflation. Particular dito ang kamatis. Samantala, nanatili sa pagbagsak ng presyo nitong Agosto 2024 ang mga sumusunod. Fish and other seafood na may negative 3.1% inflation tulad ng dilis. Oils and fats na may negative 2.0% inflation gaya ng mantika. At sugar, confectionery, and desserts na may negative 3.8% inflation. Particular dito ang asukal na pula. Ang core inflation kung saan inaalis ang mga piling food and energy commodities na magalaw ang presyo ay bumagal din sa antas na 2.6%. Noong Hulyo 2024, ito ay nagtala sa antas na 2.9% at 6.1% naman noong Agosto 2023. Pagdating naman sa National Capital Region, ang headline inflation ay bumagal din sa antas na 2.3% nitong Agosto. Noong Hulyo 2024, ito ay naitala sa antas na 3.7% at 5.9% naman noong Agosto 2023. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Agosto 2024 kaysa noong Hulyo
sa National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa antas na 2.0%. Ito ay may 68.5% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang pangunahing nagambag sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang pagbagsak ng presyo ng mga sumusunod: vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 14.1% inflation gaya ng kamatis. Fish and other seafood na may negative 1.8% inflation gaya ng tilapia. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng cereals and cereal products na may 6.7% inflation, partikular dito ang bigas. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Agosto 2024 kaysa noong Hulyo sa National Capital Region ay ang pagbagsak ng presyo ng transport. Ito ay nagtala ng negative 0.1% inflation at 21.1% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbagsak ng inflation ng transport sa National Capital Region ay ang pagbagsak ng presyo ng mga sumusunod: diesel na may negative 8.8% inflation at gasolina na may negative 6.0% inflation. Sa mga lugar naman sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Agosto 2024 ay bumagal din sa antas na 3.6%. Noong Hulyo 2024, ito ay naitala sa antas na 4.6% at 5.2% naman noong Agosto 2023. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Agosto kaysa noong Hulyo 2024 sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa antas na 4.3%. Ito ay may 70% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang pangunahing nagambag sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng cereals and cereal products na may 12.3% inflation, partikular dito ang bigas. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ang pagbagsak ng presyo ng mga sumusunod: vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 2.2% inflation gaya ng kamatis, at fish and other seafood na may negative 3.3% inflation gaya ng dilis. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Agosto 2024 kaysa noong Hulyo sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang pagbagsak ng presyo ng transport. Ito ay nagtala ng negative 0.2% inflation at 26.9% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbagsak ng inflation ng transport ay ang mga sumusunod: gasolina na may negative 5.7% inflation, diesel na may negative 8.2% inflation, at pamasahe sa barko na may negative 27.5% inflation. Ang pinakamataas na inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region itong Agosto ay naitala sa Davao Region, Region 11 na may 4.9% inflation mula sa 5.1% inflation noong Hulyo 2024. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region itong Agosto 2024 ay naitala sa Region 1 o Ilocos Region na may 1.8% inflation mula sa 3.3% inflation noong Hulyo 2024. Kung ihambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Hulyo 2024, 15 riyon ang nagtala ng mas mababang inflation rates nitong Agosto 2024. Ito ang mga riyon na may kulay berde. Samantala, nanatili naman sa kanyang antas ng inflation noong Hulyo 2024 ang Region 6 o Western Visayas na may 4.8% inflation. Ang inflation para sa bottom 30% income households nitong Agosto 2024 ay bumagal sa antas na 4.7%. Noong Hulyo 2024, ito ay naitala sa antas na 5.8% at 5.6% naman noong Agosto 2023.
Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Agosto 2024 ay naitala sa antas na 4.9%. Ang mga pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Agosto 2024 para sa bottom 30% income households ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 5.8% inflation at 83.9% share. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation para sa bottom 30% income households ang pagbagsak ng presyo ng transport na may negative 0.1% inflation at 13.8% share. Para sa bottom 30% income households, ang 5 pangunahing commodities na nag-ambag sa antas ng overall inflation nitong Agosto 2024 ay ang mga sumusunod. Bigas na may 16.4% inflation at 2.5 percentage points contribution sa overall inflation. Restaurants, cafe and the like na may 4.4% inflation at 0.3 percentage point contribution. Mais na may 18.9% inflation at 0.3 percentage point contribution. LPG na may 17.3% inflation at 0.2 percentage point contribution. At kamatis na may 35.2% inflation at 0.2 percentage point contribution. Ang monthly data ng inflation para sa all-income at bottom 30% income households ay inyo makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari ito ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Agosto 2024. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos gagalak sa inyong paglawak sa press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa pagbabahagi ng August 2024 Inflation Report. Matapos nating marinig ang ulat ni Yusek Mapa, nandito na po tayo sa bahagi ng Open Forum. So bago po natin simulan ang ating question and answer segment, nais na aming ipahayag na ang press kits ay aming ipapadala via email for our online participants and ipamimigay naman po ang press kits sa ating media partners na andito sa venue. Para sa mga nais magtanong, please raise your hand to be recognized, and for those online, please use the raise hand feature of Zoom or send your questions via chat box. Kapag kayo ay natawag upang magtanong, please state your name and organization. We are now ready for your questions. So, any questions coming from our on-site participants? Yes, Sir Cliff of Bloomberg. Good morning. Just for reference, the 14.7% rise inflation in August is the smallest is the slowest since when, sir? Sandali lang, tingnan natin yung time series, yung overall, yung rise inflation. The last time, okay, nung September kasi nag-start tayong tumaas September 2023, it was 17.9. And then slightly bumaba siya noong October 2023, 13.2. And then tumaas naman siya uli noong November 15.8. And then of course, tumaas na. No? So the last time na lower pa was October 2023, 13.2. Thank you, sir. All right, thank you very much. We have an online question related to that from Ms. Kai. So she also asked if it's when is the 14.7 is the slowest price since when, and if we can also get the prices for well-milled, regular milled, and special rice classifications. At the same time, all right, sige, we'll proceed with that question first. Okay, yung well, alam naman natin na may pagbaba rin sa presyo ng bigas, kaya bumaba yung ating inflation rate para sa bigas. Although nakita natin na medyo slow, very slow, yung drop doon sa price level. Itong ating tinatrack, there are 3 commodities sa rice. Ang ating regular milled, 1 kilo, national average nung August ay nasa 50 pesos at 66 centavos. July
50 pesos and 90 centavos, no? So may month-on-month siya na drop na negative 0.5%. Nung August last year, this was 43 pesos and 29 centavos, kaya mayroon siyang year-on-year increase na mga 17%. Dito naman sa well-milled rice, ang ating average price per kilo nitong August ay nasa 55 pesos and 56 centavos, national average. Slightly lower noong July, ito ay nasa 55 pesos and 85 centavos. And noong August 2023, ito ay nasa 47 pesos and 65 centavos. And finally, yung special rice natin, ang ating August average price per kilo ay nasa 64 pesos and 08 centavos. Last month, July 2024, ito ay nasa 64 pesos and 42 centavos. So slight ang kanyang decrease. Last year, August last year, ito ay nasa 56 pesos and 24 centavos. So those are the comparative prices of regular, well-milled, and special rice. Thank you. Before we proceed with the questions that we have from our physical participants, we still have two more related questions on rice. So from Philippine Star, Ms. Lu Desiderio asked if is it possible to see this in the single-digit level this year? And I think GMA News Online's Hertad Cordero also wanted to ask the same, if the trend of rising rice inflation is already over for the rest of the year. Yes, yung rice inflation na may expectation tayo na magiging single digit ito. Of course, sinasabi na natin ito, no, sa mga past press conferences na mag-i-increase yan talaga hanggang July, and then August will start to go down significantly. Kaya ngayon yung ating rice inflation ay 14.7% versus the July, which was 20.9%, no. So August expected to further go down. Well, una, yung base effect. Next month rather, this month of September, it will further go down to single digit because of base effect. Noong September 2023 kasi, if you recall, ang ating rice inflation ay nasa 17.9%. So yun yung simula talaga ng double digit doon sa rice inflation. Thank you. Thank you. Any questions from our on-site participants? Yes, Sir Michael of Reuters. Sir, Enes, yung also on rice, no, if you look at the month-on-month, it is 0.5%. How much of it is directly due to the implementation of the lower tariffs on rice, and is the month-on-month decrease not as slow as you expected kasi 0.5 lang? Well, may mga explanation tayo, no, na nakuha from our officials from DA and NEDA. Past may mga statements sila. Ang datos na nakita natin dito ay yun una, mabagal yung pagbaba ng presyo. Although yung ating rice certification was implemented mga second week of July, ano. So tinitingnan namin, in fact we were tracking the drop ng price of rice, three varieties mula, let's say, second half ng July hanggang ngayong end of August, no. So mababa siya, parang mga nasa doon sa special rice mga 80 centavos per kilo yung drop average. And then dun sa regular, sa well-milled rice, mga nasa 40 centavos average per kilo yung drop in the last maybe 45 days. Ano. Sa regular, ganun din, mga 30 centavos to 40 centavos. So it's slow, but we hope to see bigger drops in the coming months, no, particularly September, October. Thank you. All right. Sir, Yes, go ahead. Sir, on corn also, medyo steep yung drop month-on-month, 4.4%, sir. Where would you attribute that, no? Yung ating yung corn inflation, ito nagsimula noong May, no. So yung datos natin, what I have here is from August 2023 hanggang ngayon. Like for example, mula August 2023 hanggang April 2024,
negative siya, pababa yung presyo, except nung September, which was 1.6, but it's basically negative. And then nag-start siya nung mag-increase nung May, 6.5, and then June, 13.1, July, 17.5, and then itong August, 18.3. So may increase siya. We are still checking no yung sources nung or reasons why we have this 4 months na pataas yung inflation trajectory ng ating corn. Thank you. Thank you. Thank you. I think before we proceed with the on-site, we have a question from Ms. Kai. How much of this slowdown in inflation is attributable to base effects? We don't have the computation yet, yung ating impact year on year. But substantial din dito kasi yun nga yung ating inflation rate sa August 2023, particularly yung we're talking of rice no ay 8.7%. So talagang may reduction siya, and ganun talaga dahil yung computation naman natin ng year on year is always compared to the price in the previous year. So substantial yung ating base effect contribution. Thank you. Thank you. Yes, Sir Jerome of Reuters. Yes, good morning, NS. Again, on the rice, I remember it's almost 9% of the commodity basket, the single highest, right? How much did it account for the inflation, the rice for this month? Yung for the overall, siya pa rin yung una, no? In fact, kanina, ang rice natin, tama ka, no? Yung ating weight dyan ay mga 8.9%, almost 9% sa overall inflation sa households natin. Ang contribution niya ay mga 1.08 percentage point, no, of the 3.3. So almost lagay natin mga 1/3. Mas malaki ang kanyang contribution doon sa bottom 30% income households. So I'll just complete the picture. Sa bottom 30% income households kasi yung ating rice, yung weight ng rice basket ay mas mataas. Ito ay nasa 17.9%, no? So parang doble. So yung inflation rate niya nung August ay 16.4% at yung contribution niya ay mga 2.5 percentage points of the 4.7% inflation. So more than half, no, ang contribution ng bigas doon sa overall inflation ng ating bottom 30% income households. And one more, NS, on the bigger picture, you were mentioning that the rice, you expect it to have single-digit inflation in the coming months. How about the main inflation picture for this year? Do you believe it has peaked already based on the trend that we've seen? Yeah, kung makita natin, significant na yung drop no ng ating August inflation. Ito ay nasa 3.3%. Galing ito sa 4.4% noong nakaraang July. So month on month na not seasonally adjusted, ito ay may drop na ng 1.1 percentage point. And then of course dahil ang expectation natin papasok yung base effect pa further doon sa September for rice, which is the malaki yung kanyang weight sa basket. So we are seeing na may drop tayo. Of course, palagi nating tinitingnan yung mga risk naman. So una, dito for example nakita natin hindi nyo lang na highlight no yung housing, water, electricity, gas and other fuels. Tumaas siya because of electricity. So ang ating expectation naman ay tataas ito hanggang October, particularly doon sa electricity. So substantial din kasi yung weight ng housing, water, electricity, gas and other fuels. Ito ay may weight na 21% sa ating basket. And kasama rito yung LPG dito sa housing, water, electricity, gas and other fuels. So ito naman, ito yung nakikitaan natin ng pagtaas ng presyo. So may pagbaba tayo ng presyo dun sa food, medyo may pagtaas tayo ng presyo dito sa housing. Of course, maganda ngayon dahil nung buwan ng Agosto, bumagsak yung transport kasi halos weekly, kung napansin ninyo, weekly bumababa yung presyo ng gasolina and diesel. So may mga factors, may mga tumataas na mga items, may mga bumababa. But overall, sa ngayon, yung direction is that it will go down, no? Except if we have
may mga surprises tayo rito sa month of September. Thank you. Thank you very much. And still on rice, we have a follow-up question from, again, Ms. Kai. Sir, is it statistically possible to see the full promise in terms of prices of the lower rice tariffs this year? As I've said, yung ating reduction, siguro mga 45 days, no, since the time na nagkaroon tayo ng announcement sa reduction ng tariff, hindi talaga ganun kalaki. But we are monitoring. Right now, I cannot really say na we will reach that point na talagang yung level niya ay mas mababa pa dito sa nakikita nating presyo. Siguro titingnan natin yung September, October, no? If we can see really substantial reduction, no? Yung parang mga peso na yung mga drop, doon siguro natin makikita yung trend, no? If it is really going down fast. Thank you. Okay, yes, ma'am. Beatrice of Business World. Good morning po, Yusek. Last month you mentioned po that the effects of Typhoon Karina in July would be felt further in August. So how did Typhoon Karina affect the latest inflation print po? May mga may mga presyo tayo na tumaas. So like kanina na-mention natin yung dairy eggs in particular, no? May pagtaas tayo dun sa presyo ng mga itlog. Ang feedback sa ating field offices ay yun nga, this is effect of typhoon. So may mga items tayo doon sa ating vegetables, may pagbaba tayo. You will notice in July mataas yun, ano, ng August bumaba na naman. So ito tingnan natin itong September kasi usually ang unang tinatamaan pag may mga bagyo tayo would be the vegetables. So yun ang may mga direct effect kasi yung storm sa ganitong mga commodities. So may mga items tayo na tumaas, eggs in particular. Thank you. Yes, ma'am. Bernadette from GMA7. Yeah, good morning. Morning, Yusek. Sir, nabanggit nyo nga po na rice talaga yung nag-constitute ng malaking part ng basket, lalo na ng bottom 30%. But what's putting pressure pa po sa prices? Kasi kung i-compare yung bottom 30% doon sa national, mas mabagal pa rin po yung pagbaba po sa kanila. Nasa 4.9 versus 3.6. Thank you po. Ang isa, tama yung iyong nakikita dahil una, yun nga yung bigas. Kasi sa ngayon, yung inflation natin sa rice, although bumaba na siya from the 20% level, ito ay nasa 14.7%. Yung weight kasi nung bottom 30% dito, sabi ko kanina, mas mataas sa headline inflation. Yung average natin na household, mga 9% lang. Pero dito naman sa bottom 30, mga 18%. So double digit pa rin siya, 14.7%. Kaya talagang mas palalapitin niya doon sa 14.7 because of the weight, no. So that is the gap. And then yung second natin na factor ay of course yung iba pa, yung other food, no. So doon yun naman yung nag-contribute medyo pababa naman. So dito talaga yung sa pagkain ang malaking effect kasi while we are zooming in on rice, ang food weight ng bottom 30% is substantial, ano. So let me just cite the figures. Sa bottom 30%, 51.4% of their basket is food. 51.4%. So rice is the biggest contributor. Pero may iba pa like yung meat natin, meat and other parts of slaughtered land animals, mga 6% yon. Yung fish and other seafood, 8.5%. At vegetables, ito ay nasa 4%. So ngayon, mayroon tayong negative inflation sa vegetables at saka sa fish. Pero positive naman tayo dun sa meat plus sa rice. Kaya yun yung mga mga factors that are playing dito sa inflation of the bottom 30%. Thank you. All right. We have another question from a participant in our FB Live from Sir Stanley Chris Larano. Has government interventions through the Department of Agriculture anything to do with the lower food prices, particularly rice? So still on rice. May
sabi ko nga kanina, may effect na yung pagbaba ng presyo ano, sa bigas. Nakikita naman natin, nag-cite ako kanina ng mga numbers. May napigil na yung pagtaas, no? Una, tapos bumababa na siya. Although itong pagbaba niya ay hindi pa ito yung ini-expect talaga natin na numbers, no? But it is actually going down. So to answer your question, yes, ito yung mga impact na ng government intervention simula, and we hope that the prices of the commodities, particularly rice, would reduce substantially in the month of September, October, up to the end of the year. Thank you. Thank you very much. Any more questions from our online or on-site participants? All right. If there are no more questions, we will be closing our Q&A segment. Before we end today's press conference, may we request our media partners to please accomplish a short evaluation form. The link is sent to your emails and in the Zoom chat. So this form will be helpful for us to get your feedback on the conduct of this press briefing. Nais po naming pasalamatan kayong lahat sa pakikinig at pagsali sa press conference para sa August 2024 Inflation Report. Just to also announce, we will be having the third Philippine Identity Summit on September 16. So we will be officially inviting our media partners to that event. So please stay put po for that invitation. And this will be a showcase po of the different of the national ID authentication services that we have for this year. So sana po ipatuloy niyong suportahan ng mga proyekto at activities ng Philippine Statistics Authority. And you may visit our webpage www.psa.gov.ph for more updates. Muli ako po si Nicole Lavea from the PSA. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Okay. So tomorrow nandito rin. Wala kayo. Bye. Dami ang kayo.